Para sa ikaliligaya mo, simulan na natin. Naku, 3 batang amo. Nakaayos na naman ang matanda ng blind date para sa inyo. Presidente, pinag-arrange na naman kayo ng blind date ni Lolo. Ipagpatuloy ang meeting. Hayaan niyo siya. Ituloy ang operasyon. Huwag siyang pansinin. Ipagpatuloy ang shoot. Ito ang panganay kong anak, ang presidente ng isang sikat na kumpanya. Daan-daang milyong dolyar ang halaga niya. Napakagara at kagalang-galang niya. Ang mama ko naman, parang anghel sa ganda at punong-puno ng kariktan. Ito naman ang pangalawa kong anak, isang medical doctor, napakagaling na doktor, at may pambihirang talino. Ang mama ko naman, napakahusay magluto at napakalambing pa. At ito ang pangatlo kong anak, isang sikat na star, na sadyang napakagwapo. Hahaha. Ang mama ko, maasahan sa gawaing bahay at napakamapagmahal na tao. Ibig bang sabihin ay, naghahanap ka ng tatay para sa sarili mo? Ayaw ko sa isang babaeng may anak na. Sino ba ang niloloko mo? Sa galing ng 3 mong anak, kailangan mo pa ba ng blind date? Ang labas pala, ay pinaglalaruan niyo lang ako? Lahat ng sinabi ko ay totoo po. Bakit ayaw nilang maniwala? Ang batang ito, bakit kamukhang kamukha ng 3 suwail kong anak noong mga bata pa sila? Bakit magkamukha yung 3 makulit na anak ko noong mga bata pa sila at ang batang ito? Hi! Lolo, ang laking pagkakataon po. Ang ka-blind date niyo po ba ay tumakas din? Ha. Bata, kaninong anak ka ba? Nasaan ang mama mo? Xiao Bao, bumalik ka rito ngayon din. Paalam po, Lolo. Sige, paalam. Kamukha, sobrang magkamukha talaga sila. Yung 3 kong makulit na anak, hindi makakabuo ng ganitong kamukha nila. Sir, naisip niyo po ba na baka talagang anak siya ng isa sa mga batang Panginoon? Haha, paano mangyayari yun? Pero, baka nga posible. Tama po, hahaha. Laulyo, Po, dali, ipasuri ang DNA ng batang ito. Gusto kong malaman kung sino sa mga pasaway kong anak ang may pananagutan sa labas. sige po sir, gagawin ko po agad. Sige. Hahaha. May apo na ako. Haha. Anak ko, Bakit lumalabas na silang 3 ang tatay? Laulyo, posible ba ito sa siyensya? Sir, yung 3 batang Panginoon ay magkakamukhang kambal o triplets. Ang resultang ito ay may basihan sa siyensya. Maaari kayang gabing gabing iyon, iyon, 6 na taon na ang Sabihin niyo sa akin, ang batang ito, kanino ba talaga siya? Sa tingin ko sa akin siya. Sa party noong 6 na taon na ang nakakaraan, napakarami kong nainom. Big Brother, nagkakamali ka siguro. 6 na taon na ang nakalipas. Noong gabing paalis na ako ng bansa, marami rin akong nainom. Kaya, dapat ay anak ko siya. Kalokohan. Malinaw na sa akin siya. 6 na taon na ang nakalipas. Noong nag-celebrate ako para sa Golden Melody, ako, napakarami ko ring nainom noon. Ay medyo nagkataon nga. Imposible namang maging pareho pati oras at lokasyon, di ba? Ika-24 ng Disyembre. Bisperas ng Pasko. Junsheng Hotel. Bisperas ng Pasko, Junsheng Hotel. Hay, ano pa man ang mangyari, ang batang ito ay kadugo ng pamilya. Pamilya Meng, tunay ko siyang apo. Kaya, dapat lang natin siyang ibalik sa sariling pamilya, Laulyu. Po? Ipag-utos mong mag-anunsyo ng isang malaking pabuya, isara ang buong lungsod ng Jiangbei. Kailangang mahanap ang tunay kong apo. Kapag nahanap ko ng bata, kayong lahat, kailangang magpaliwanag sa akin. Nag-anunsyo ng pabuya ngayong araw ang pinakamayamang si Pamilya Meng upang mahanap ang nawawalang 5 taong gulang na si munting Panginoong Apo ng Pamilyang Meng. Ayon sa impormasyon, ang bata ay kulot ang buhok at mahilig kumain ng lollipop. Boss, Chef Xia, anong nangyari sa'yo? Nagreklamo ang customer na may buhok ang pagkain? Hindi mo ba alam na sisirain nito ang reputasyon ko? imposible po yon. Boss, alam niyo naman na palagi akong maingat sa trabaho. Hinding-hindi ko gagawin ang ganoon kabilisang pagkakamali. Mismo kong nakita yon, tingin mo, nagsisinungaling ako? Pasensya na po, boss. Titingnan ko lang po sa loob.
Ma'am, pasensya na po. Sinasabi niyo pong itong buhok. Yao Mengwan? Ikaw na naman. Yao Mengwan. Ikaw na naman. Magkakilala po ba kayo? Anong pagkakataon, nandito pala ang kapatid ko sa labas, ang ate kong pinalayas sa bahay. Tandaan mo ito. Simula sa araw na ito, ikaw at ang pamilya Yao na ito ay wala nang anumang ugnayan. Boss, itong si Yao Mengwan at ako ay hindi talaga magkasundo. Ginagamit na niya ang taktika na ito para sirain ang ilang mga trabaho ko. Sinasadya niya talaga akong saktan. Oh? Ganoon ba? Sinasabi mo bang akin ang buhok na ito? Boss, ito lang ba ang paliwanag mo sa akin? Gusto mo pa bang ituloy ang restaurant na ito? Miss Yao, huminahon po kayo. Chef Shia, humingi ka ng paumanhin kay Miss Yao. Boss, wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako hihingi ng paumanhin? Sinong may sabing kailangan ko ang sorry niya? Gusto ko siyang umalis at lumayas na dito agad. Yao Mengwan, huwag kang sumobra. Xia Ziqing, tsugi ka na sa trabaho. Boss, Sa buong lungsod ng Jiangbei, sinong hindi nakakaalam na si Miss Yao? At ang pinakamayamang tao sa pamilya Meng? Ay napakalapit sa isa't isa? Ang tatlong binatang iyon, sinong hindi mag-aalaga sa kanya na parang isang prinsesa? Ang maliit kong negosyo, hindi uubra sa kanya. Xia Ziqing, 6 na taon na ang nakakalipas noong sinabi ko sa iyo na lumayas ka na sa lungsod ng Jiangbei. Ginusto mo ang lahat ng ito. Yao Mengwan, ano ba talagang dahilan kung bakit mo ako pinupuntirya ng ganito? Talagang naiirita lang ako sa iyo. Anong magagawa mo tungkol doon? Manager, nakikita mo naman, sadya ang ginagawa niya. Chef Xia, patawad, pero huwag mo na akong pahirapan. Alis! Miss Yao, paumanhin po, maaari na po kayong magpatuloy. Xia Ziqing, kung hindi ka aalis, balang araw ay malalaman ni matandang Ginoong Meng na noong 12 taon na ang nakalipas, ang taong nagligtas sa buhay niya ay ikaw. At hindi ako. Hinding-hindi ko hahayaan na sirain mo ang maganda kong buhay. Chef Xia, Xiao Bao, bakit ang aga mong natapos sa trabaho? ang lintek na Yao Mengwan na iyon, bumalik na naman siya. Oh, tinanggal ka na naman? Pasensya na, Xiao Bao. Kailangan yata ulit ni Mama maghanap ng bagong trabaho. Ayos lang yun, Mami. Eto oh, inirehistro na kita. Sa makalawa ay maaari ka nang mag-interview. Pamilya Meng? Sa Pamilya Meng na may malapit na ugnayan kay Yao Mengwan, papayagan ba nila akong magtrabaho doon? Salamat, Xiao Bao. Tara na at umuwi. Opo. Ang batang iyon ay... Kuya Zeyu, Kuya Yancy, at Kuya Xingye, bakit kayo nandito? Kuya Zeyu, anong tinitingnan mo? Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasi narito sa malapit, may isang sikat na kainan, kaya nagpunta ako para sumubok. Inisip ko na kung masarap, isasama ko kayo rito sa susunod. Kumusta na? Dito sa malapit, may isang nakakita sa batang kahawig ng paglalarawan ng matanda. Narinig ko, ang nanay niya ngayong araw ay nag-resign na sa restaurant na ito. Mukhang nahuli tayo ng dating. Pumasok tayo sa loob. Anong nangyari? Xiao Bao, bakit ka nasaktan? Nako, siguro, noong natumba ako kanina, hindi ko sinasadyang nagasgas. Bakit ba hindi ka nag-iingat? Di ba sinabi na ng nanay sa iyo na ang pangangatawan mo ay hindi katulad ng sa iba, na kapag nasaktan ka, ay mahirap nang pigilan ang sugat? Sorry po, Ma. Pinag-alala kita. Mag-iingat na po ako sa susunod. Hindi galit si Mama sa iyo? Natatakot lang si Mama na mawala ka. Hindi iiwan ni Xiaobao si Mama. Lagi pong sasamahan ni Xiaobao si Mama. Kasalanan ito ng walang hiyang lalaking iyon. Namana tuloy ni Xiaobao ang letseng sakit na ito sa dugo. Kapag nalaman ko lang kung sino siya, pagsisihan niya talaga ang ginawa niya. Sino ka? Tara, punta tayo sa ospital. Opo. Halika na. Masakit ba? Opo. Sa susunod mag-ingat ka, alam mo ba? Special Assistant Shu, ihinto mo muna ang trabaho mo ngayon. Imbestigahan niyo muna sa paligid ng restaurant lahat ng mga bata at kung saan sila posibleng nagpupunta. Dapat nating mahanap ang bata sa lalong madaling panahon. Miss Xia,
Ang sakit sa dugo ni Xiaobao ay simula pa noong ipinanganak siya, kaya hindi ito agad gagaling. Pagdating sa susunod, posibleng kakailanganin mo ng malaking halaga para sa paggamot. Dapat kang maging handa. Ayos lang po. Basta't may pag-asang gumaling siya. Pagdating naman sa pera, maaari namang kitain yan. Ito ang bagong reseta? Pumunta ka muna sa bayaran. Sige po, okay. Tara na. Dr. Shi. Bye-bye po. Kung alam ko lang, dapat pala kanina ko pa pinakuha sa accountant ang sahod ko. Hi, Ako na po ang magbabayad. Xiaobao, saan ka kumuha ng ganitong karaming pera? May maliit na market sa nursery. At ang mga binigay mong laruan sa akin, binenta ko lahat. Pati ba ang paborito mong Tiga Ultraman ay binenta mo rin? Opo. Binenta ko ito ng $200. Xiaobao. Pasensya na kung wala akong kwentang ina. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong makakahanap agad ng bagong trabaho si Mommy. Kapag nangyari iyon, bibilhan kita ng napakaraming Ultraman. Okay? Opo, kaya mommy, kailangan mong pumunta sa interview sa Pamilya Meng. Malakas ang kutob ko. Siguradong magtatagumpay ka. Hemp. Paano mo naman nalaman iyon? Kasi nakita ko na si Lolo ng Pamilya Meng. Kapag nakita ka ni Daddy, siguradong magugustuhan ka niya. Baka nga gawin ka pa niyang asawa. Ikaw talagang bata ka. Ang sinasabi ko sa'yo, kahit na magaling si Mommy, huwag ka kung ano-anong sinasabi. Naintindihan mo ba? Opo. Kahit nakasambahay lang ang kailangan namin, ang pintuan ng Pamilya Meng ay hindi basta-basta mapapasok ng kahit sino. Ngayon, lahat ng may gusto ay humakbang sa harap. Xia Ziqing, huwag kang kabahan. Sa pagiging kasambahay, siguradong pasado ka. Dapat ay may bachelor's degree sa kolehiyo. Tungkol doon, sa college level ko. Pero ayos lang ba kahit walang diploma? Nasa second year college pa lang ako noon, nang magdala ako sa sinapupunan kay Xiaobao. Sige, mukhang ligwak na agad ako sa simula pa lang. Ang edad ay hindi dapat lalampas sa 25. Ano na lang ang laban ng edad kong 28? Dapat ay may karanasan sa pag-aalaga ng bata o early education. Pagbati po dahil nakapasa kayo sa unang bahagi ng pagsusulit. Para naman sa iba, salamat sa inyong pagpunta. Tapos na ang interview para sa araw na ito. Maaari na kayong umalis. Aba, sino ba ito? Talagang nagkakalat ka ng kahihiyan hanggang dito sa Pamilya Meng. Magandang araw po, Miss Yao. Gusto ko lang namang magkaroon ng disenteng hanap buhay. Hoy, mga tauhan! Ang babaeng ito ay paalisin niyo agad dito upang kailanman ay... Hindi na muling makatapak sa Pamilya Meng kahit isang beses. Miss Yao, bakit niyo po ito ginagawa? Hindi mo ba kilala ang babaeng ito? Siya ay isang magnanakaw at ngayong araw ay sisiguraduhin kong mapaparusahan siya ng husto. Bitawan niyo ako, kaya kong lumakad ng mag-isa. Tumigil kayo. Anong nangyayari dito? Kuya Yancy, hindi niyo ba alam? Ang babaeng Xia Ziqing na ito, wala siyang kahihiyan sa sarili. Nabuntis siya nang hindi pa kasal. Ang kaniyang anak na hindi naman kilala ang ama ay 5 taong gulang na. Hindi siya nararapat pumasok sa Pamilya Meng. Mayroon ka ring 5 taong gulang na anak? Opo. Pero ang anak ko ay hindi isang pagkakamali. Siya ay Lalaki ba o babae? lalaki po. Ano ang trabaho mo dati? Isa po akong kusinera noon. Pagkatapos ay nag-aral ako ng mag-isa tungkol sa tradisyonal na panggagamot. Xia Ziqing? Manatili ka rito. Ano? Sandali po, Kuya Zeyu. Hindi siya pasok sa kategorya ng pagiging isang katulong. Kung ganoon, huwag siyang maging katulong. Maging nutrition expert siya. Nagkataon na. Ang Pamilya Meng namin ay nangangailangan ng isang nutritionist. Si Miss Xia ay marunong magluto. Marunong din sa panggagamot. At mayroon siyang anak na kasing edad ni Batang Amo, perpekto siya para sa posisyong ito. Miss Xia, maligayang pagdating sa aming grupo. Salamat po, pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Miss Xia, sumama ka sa akin. Po? Sandali. Kuya Zeyu, Kuya Yanchi, Kuya Xingye. Xia Ziqing, huwag kang magmalaki. Hinding-hindi kita mapapatawad. Ziqing, utos ito ng 3 young masters. Ito ang sarili mong kusina.
Ako, mayroon akong sariling kusina? Opo. Maraming tao dito sa pamilya Meng, at ang pagkain ng karamihan ay inihahanda sa malaking kusina sa likod bahay. Ikaw ang personal na nutrition expert ni Batang Amo. Dahil bata pa si Batang Amo, ang mga kagamitan sa pagluluto ay dapat na nakabukod sa gamit ng mga matatanda. Ibig sabihin, kay Batang Amo lang po ba talaga ako? Ang pagtanggap namin ng mga bagong tauhan ngayon ay para lahat sa paghahanda para sa pagdating ni Batang Amo. Sinasabing ang bawat daan ay patungo sa Roma. Ngunit may mga sadyang mapalad na doon na mismo ipinanganak. Ang Batang Amo ng pamilya Meng na ito, parang para na rin siyang tagapagmana ng isang trono sa kayamanan niya. Sister Wang, ang ating Batang Amo, sino po ba sa tatlong young master ang ama niya? Hindi rin ako nakakasiguro. Magandang araw po, pangatlong Batang Amo. Pangatlong Batang Amo. Ano po ang maitutulong ko, pangatlong Batang Amo? Gusto kong magbigay ng regalo sa anak ko. Balita ko ay marami kang alam sa ganito. Sumama ka sa akin at tulungan mo akong mamili. Kay pangatlong Batang Amo pala ang batang iyon. Crayon Shinchan, nagustuhan ng bata ito. Ang mga batang lalaki ngayon, mahilig talaga sa mga trucks, katulad ng excavator at fire truck, maganda rin iyon. Ito at ito, pakibalot nito para sa akin. Sa edad ng anak kong si Xiaobao, gustong-gusto niya ang Ultraman, at ang Transformers at iba pa. Ito, pakibalot din ito para sa akin. Ang sarap talagang maging mayaman. Ganito kamahal na laruan. Kung bilhin ay parang wala lang. Gusto mo ba? Opo. Ay, hindi po. Hindi ko kayang bumili ng ganoong kamahal na laruan. 3,000 dolyar. Sapat na iyon para sa mahabang panahon na pagpapagamot ni Xiaobao. Kukunin ko rin ito. Huwag ka nang tumingin, tutulo na ang laway mo. Para sa iyo. Para sa akin? Para sa anak mo iyan. Magsilbi na rin kabayaran iyan sa paghihirap mo. Suwerte ang anak mo, kasing edad niya ang anak. Nang isang katulad ko, pagpapala ito para sa kanya. Kaya po sa ngalan niya, maraming salamat sa pagpapalang ito ha. Hayaan mo na. Ayoko ng madaming abala. Boss, pakyawin ko na ang buong shop na ito. Sa susunod kumuha ka pa ng mas maraming bagong items at kahit anong magustuhan ng anak ko, diretso na siyang pipili dito. Nga pala, kasama na ang anak niya. Basta't hindi kaagaw ang anak ko, kung ano ang gusto niya, ay makakapili na rin siya. Salamat po, boss. Napakagaling nyo talaga, boss. Uy, boss. May iba pa ba kayong gusto? Ipapakilala ko po sa inyo. Uy. Busy ba si Miss Xia? Po? Pangalawang nakababatang amo. Huwag kang kabahan. Narito ako para matuto mula sa iyo kung paano gumawa ng masusustansyang pagkain para sa bata. Iniisip ko kasi na pagbalik ng anak ko, ako na mismo ang magluluto para sa kanya. Anak, ang tatay ni Batang Amo ay si pangalawang nakababatang amo. Ito ang mga Tai Zishen, Maidong, Huangqi, at Goji Berry. Lahat sila ay mga halamang gamot na pampalakas ng sikmura sa Chinese medicine. Opo, tama po kayo. Kasi po, ang ating si Batang Amo ay halos kasing edad lang ng aking anak. Ito ang panahon na kailangan nilang palakasin ang kanilang sikmura. Kaya naisip ko, sa mga karaniwang pagkain ni Batang Amo, magdaragdag ako ng ilang halamang gamot. Sa ganitong paraan, matutulungan natin siyang palakasin ang kanyang katawan. Si Miss Xia ay isang chef. Bakit naisipan mong mag-aral ng Chinese medicine? Sa totoo lang po, sakitin ng anak ko simula pagkabata. Madalas siyang magkasakit. Malaki ang nagastos namin sa doktor. Kaya dahil doon ay marami na rin akong natutunan tungkol sa medisina. Ang matuto dahil sa karanasan, isa itong magandang katangian. May dala akong sariling guwantes. Saang bahagi ba tayo magsisimula? Sa shoulder blade ba o sa leeg? Ay, pangalawang nakababatang amo, hayaan niyo po at ako na lang ang gagawa. Isa po kayong medical doctor. Ang mga kamay niyo pong iyan ay para sa mga operasyon. Ang ganitong uri ng mabigat na trabaho ay ipaubaya niyo na lang sa akin. Pare-pareho lang naman ang paghawak ng kutsilyo, wala silang pinagkaiba. Sa ospital, isa akong doktor, pero ngayon, isa lang akong ama sa batang ito.
Ngunit, ito ang unang pagkakataon na naging ama ako sa hinaharap. Kung may mga bagay man na hindi ko alam, kailangan ko pang sumangguni sa iyo. Sana ay huwag kang mainis sa akin. Paano naman mangyayari iyon? Si pangalawang nakababatang amo po ay napakabait at napakamaalalahanin. Ikinaliligaya ko po na matulungan kayo. Ang pagiging mapagmahal niyong ama, tiyak na marami ang maiinggit diyan. Kailan kaya magkakaroon ng anak ko ng isang amang kasing bait niyo? Nga pala, nabanggit mo kanina na sakitin ang anak mo simula pagkabata. Anong klaseng sakit ba iyon? Ito po ay isang genetic disease. Medyo mahirap pong gamutin. Kung may oras ka, dalhin mo siya rito sa akin. Baka sakaling may magawa akong tulong. Talaga po? Napakabuti niyo po, pangalawang nakababatang amo. Maraming salamat po para sa anak ko. Walang anuman, ituloy mo na lang ang pagtuturo sa akin ng pagluluto. Opo. Boss eldest young master. Bakit? Bakit hindi ka gumagawa ng ingay? Mukhang nagiging malapit na kayo ngayon. Ng ikalawa at ikatlo kong kapatid. Eldest young master, hindi po ako nagpapabaya sa trabaho at wala po akong ibang intensyon. Sadyang nitong nakaraan po, sina pangalawang nakababatang amo at pangatlong batang amo, alam nilang mayroon akong anak na halos kasing edad ni batang amo, kaya humihingi sila sa akin ng payo tungkol sa pag-aalaga ng bata. O sige, sabihin mo. Anong klaseng mga payo ang kinuha nila? Si pangatlong batang amo po, bumili ng maraming laruan para kay batang amo. Pagdating naman po kay pangalawang nakababatang amo, nag-aaral siyang magluto ng masustansyang pagkain at gusto niya raw siyang personal na magluto. Ang lahat ng binili ng bunso para sa bata, itala mo ng buong buo at ibigay mo sa akin. Opo. Eldest young master. Special Assistant Shu, ipinadala ko na ang impormasyon sa iyo. Base sa listahang iyan, bilhan mo rin ako. Piliin mo ang kaparehong disenyo, yung mas maganda at mas mahal. Eldest young master. Para saan po ito? Nanggagaya lang ako. Hindi mo ba halata? Pero tungkol sa isang bagay, mukhang hindi ko kayang tularan iyon. Dahil kung kailangan pa akong personal na magluto, siguro ay mawawalan ka na ng trabaho. Tama po ang sinabi niyo, eldest young master. Asahan niyo pong mas pagbubutihin ko pa ang aking pagtatrabaho. Kahit ano pang sabihin sa iyo ni na pangalawa at pangatlo, isang bagay lang ang dapat mong tandaan. Ako ang tunay na ama ni batang amo. Ano po? Bakit? Tuwang-tuwa ka ba? Ay hindi po sa ganoon. Ang ibig ko lang pong sabihin, parang napakagulo po ng pamilya niyo. Anong sabi mo? Ay, ang ibig ko pong sabihin, napakalapit po ng loob ninyong tatlong magkakapatid. Dahil itinuturing na rin ni na pangalawang nakababatang amo at pangatlong batang amo, ang iyong anak na parang sariling kanila. Xiaobao. Ngayon ang pista ng mga parol. May piging po sa pamilya Meng. Kaya naman, mapapagabi na sa pagdaan sa iyo ang mama. Pumunta ka muna kina Tita Director at manood ka muna ng cartoons, okay? Anak mo ba iyon? Opo, paumanhin po, eldest young master. Pasensya na po, eldest young master. Ako. Dahil nga pista naman, papasukin mo siya rito. Nagkataong gusto ko ring makita kung ano ang itsura ng isang 5 taong gulang na bata. Salamat po, eldest young master. Eldest young master, napakabait niyo pong tao. Kawili-wili. Mayroon pa palang nagasabi sa akin yan. Mommy, Ay, tingnan ko nga, kaninong cute na bata kaya ito? bagay ba? Sa sayawan para sa Lantern Festival ngayon, umakyat ako sa entablado para mag-perform. Ang galing, ang ating Xiaobao, ang pinakagwapo sa lahat. Sige, halika rito. Tungkol sa huli nating project, maayos naman ang kinalabasan. Magandang araw po mga ate. Napaka-cute talaga ni Xiaobao. Totoo, ang sarap talagang mahalin ng batang ito. Xiaobao, kailangang magtrabaho ni Mommy.
Manatili ka lang dito at magpakabait, huwag kang pupunta kung saan-saan. Alam mo naman na mayroon kang kakaibang sakit sa dugo. Kapag nasugatan ka, dudugo iyan at hindi nahihinto ang paglabas ng dugo. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po, Mami. Sige, mabuti. Pupunta muna doon si Mami, ha? Sakit sa dugo? Talagang kinakampihan ako ng langit? Pupunta lang ako sandali doon. Hala, bakit hindi tumitingin sa dinaraanan ng batang ito? Nabangga mo ako. Xiaobao. Mami, naging mabait naman po si Xiaobao. Tinulak po ako ni Xiaobao. Ayos lang iyan, Xiaobao. Gagamutin natin ang sugat mo, halika na. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Xia Ziqing, binangga ako ng anak mo at dinumihan niya ang aking damit. Pagbabayarin kita para rito. Yao Mengwan, ang ginawa mong sadyang pananakit kay Xiaobao, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng iyon. Pero sa ngayon, mainam pang tumabi ka na sa dinadaanan ko. Akala niya kung sino siya, para ganito makipag-usap kay Mengwan. Tama ka. Si Mengwan ay isang mahalagang bisita ni Pamilya Meng. Isang hamak na katulong lang siya, pero ang lakas ng loob niyang magyabang ng ganyan. Tungkol naman sa kanya, isa siyang babaeng nabuntis kahit wala pang asawa. Xia Ziqing, buntis ka na noon sa anak na hindi alam kung sino ang ama. Naawa lang ang 3 young master ng Pamilya Meng sa iyo, kaya hinayaan ka nila at dinala ka sa Pamilya Meng para mag-alaga kay Batang Amo. Siguro naman, huwag mong sabihin ang batang iyan ay ipapalit mo kay Batang Amo? Yao Mengwan, huwag mong subukang hamakin ang aking anak. Ano naman ang gagawin mo sa akin? Sa loob ng maraming taon, hindi man lang nakita ang ama ng batang iyan. Anak lang siya sa pagkakamali, di ba? Hindi totoo yan. Kung ganoon, sabihin mo, nasaan at sino ba ang ama niyan? Kung totoo man siyang tao, dapat ipakita mo na siya rito. Nandito na ba ang anak ni Xia Ziqing? Nandito na po, nandito na. Ang talino at napaka-cute talaga ng batang iyon. Xia Ziqing, handaan ito ng pamilya ng mga Pamilya Meng. Isang katulong ka lang, ang lakas ng loob mong magsama ng bata na walang ama, upang ipahiya lang kami rito. Ang pagpunta ni Xiaobao dito sa Pamilya Meng ay desisyon ng panganay na young master. Wala kang anumang karapatan na manghimasok at humusga rito. Dahil ako ang pinakaimportanteng tao para sa 3 young masters, kaya kahit dito sa Pamilya Meng, may karapatan akong magpasya. Kayo, pumarito kayo! Ilayo niyo ang batang ito doon sa lugar na hindi makikita para hindi siya maging sakit sa mata ni Sir at ng 3 young masters. Huwag, pakiusap. Xiaobao, huwag niyo siyang kunin. Xiaobao. Xiaobao. Mama, tulungan mo ako. Yao Mengwan, pakiusap. Huwag mong saktan si Xiaobao. 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 Mama, natatakot po si Xiaobao. 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 Huwag kang matakot. Xiaobao. Mama, napakadilim po rito. Xia Ziqing, huwag ka nang magsayang ng lakas. Kinulong ko lang naman ang anak mo doon para makapagpahinga ng maayos. Bakit ba masyado kang nagmamadali? May clotting disorder si Xiaobao. Kapag hindi ito naagapan, mauubusan siya ng masyadong maraming dugo. Mengwan, baka kung ano nang mangyari rito. Huwag kang maniwala sa kanya. Anong clotting disorder ang sinasabi niya? Saan naman nanggaling ang kung ano-anong sakit na iyan? Yao Mengwan, ibigay mo sa akin ang susi. Kahit anong parusa ang gawin mo na lang sa akin. Si Xiaobao ay 5 taong gulang na bata lamang. Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Bakit? Bakit? Gusto mo ng susi, di ba? Sige. Basta't makuha mo iyan gamit ang iyong kamay, hinding-hindi na kita kukwestiyunin. Xiaobao? Masakit po. Mama, tulungan mo po si Xiaobao. Di ba't napakabuti mong ina? Bakit para sa pinakamamahal mong anak? Ang maliit na bagay na ito ay hindi mo magawa? Xiaobao, ililigtas ka ni Mama. Ina pa naman din? Pero wala naman pala siyang silbi.
Nandito na si tatlong batang amo. Tatlong batang amo. Tatlong batang amo. Nagsusumamo ako sa inyo. Nakikiusap ako. Iligtas niyo si Xiao Bao. Nasaktan siya. Kinulong siya ni Yao Mengwan sa loob ng silid na iyon. Xiao Bao. Pangalawa, lumapit ka rito. Xiao Bao, Xiao Bao. Nandito lang si Mama, Xiao Bao. Halika, ayusin mo ang higa niya. Hindi naman malaki ang sugat, pero ang mga sintomas na ito, bakit? Katulad ng nararamdaman ko? May sakit si Xiao Bao sa pamumuo ng dugo. Ano? May sakit siya sa dugo? Bakit po? Wala ito. Huwag kang mag-alala. Binigyan ko siya ng espesyal na gamot na para talaga sa mga may sakit sa dugo. Sister Wang, kunin mo ang medicine box. Yao Mengwan, ano na naman ba itong kalokohang ginagawa mo? Wala po akong ginagawa, Kuya Xingye. Iyong bata po kasi, masyadong malikot. Binunggo niya ako, tapos bigla na lang siyang natumba. Nakita ko lang na parang hindi siya mabuti, kaya pinapunta ko muna siya sa kwarto para makapagpahinga siya ng maayos. Wala akong kinalaman. Yao Mengwan, nagsisinungaling ka pa rin. Xia Zhiqing, may lakas ka ng loob na sampalin ako? Katulong ka lang, anong karapatan mong saktan ako? Yao Mengwan, sinabihan na kita. Huwag mong hamunin ang pasensya ng isang ina. Kahit anong gawin mo sa akin noon, hinayaan lang kita. Pero dahil sinaktan mo si Xiao Bao, talagang pagbabayarin kita. Kuya Zeyu, tingnan mo siya. Nandito pa tayo sa pamilya Meng, pero ganyan na siya umasta sa harapan niyo. Alam mo palang nasa pamilya Meng tayo? Yao Mengwan, dito sa loob ng pamilya Meng ko ay nangahas kang apihin si memba ng pamilyang Meng. Humanda ka sa parusa mo. Kuya Zeyu, wala po akong kasalanan. Sila po ang... Ang katotohanan, malalaman natin kapag sinuri na ito. Sister Wang, i-check ang CCTV. Ito ba ang sinasabi mo na binangga ka niya? Hindi po ganoon, Kuya. Xingye, hindi niyo po alam ang ginawa ng batang iyon. Tama na. Ginamit mo na ang aming pangalan para magmayabang sa labas at hinayaan lang namin iyon. Pero pati ang isang 5 taong gulang na bata ay hindi mo pinalampas. Napakasama mo naman yata. Hindi ka malugod sa aming pamilya Meng, layas. Kuya Zeyu, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin? Ako ang pinakapaborito ng lolo. Kapag ginawa mo ito, magagalit siya oras na malaman niya ito. Huwag mong gamitin ang lolo para takutin kami. Matanda na ang lolo, pero hindi siya uto-uto. Kung sino ang tama o mali, kaya niya iyon paghiwalayin. Kung hindi ka palalakad paalis, tatawag na ako ng guwardiya. Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao, anong nangyayari sa iyo? Huwag mong takutin ang nanay. Masama ito, bilis, dalhin siya sa ospital. Tatlong batang amo. Nandito na po ang lolo. Sister Wang, asikasuhin mo ito. Bilis, sumunod kayo. Bakit ba kayo nag-aalangan dyan? Hindi po sa ganoon. Bilis, bilis, bilis. Talaga naman. Boss, sa edad kong ito, tapos nakadamit ako ng ganito, nakakahiya po ng konti. Anong alam mo? Ito ang uso sa mga kabataan ngayon. Pag-aralan mo itong mabuti. Kapag nakabalik na ang apo ko, ganito ang isusuot mo araw-araw para makipaglaro sa kanya. Araw-araw? Oo. Magpakatatag ka. Xiao Bao, dadalhin ka na ni nanay sa ospital. Ang batang ito. Bakit ba nasaktan ng ganoon ang batang yon? Hi, parang sa atin po nakasambahay ang batang iyon. Nagbili na po si Sister Wang, iyong bagong nutritionist, dahil walang magbabantay sa anak niya sa bahay. Nagbigay ng exception si young master at hinayaan siyang isama ang bata sa trabaho. Hinayaan niyang isang babae na isama ang bata sa pagtatrabaho. Nasaan ba ang ama ng batang iyon? Dr. Zhao, kumusta na po ang lagay ni Xiao Bao ngayon? Hi, ang mga platelets sa katawan ni Xiao Bao ay mas lalong kumunti kumpara noong nakaraan. Mayroon bang kahit anong paraan para magamot siya? Pasensya na at kulang ang aking kaalaman. Nagamit na namin ang lahat ng kailangang gamot. Pero, mayroong bagong dating sa ospital namin na isang napakahusay na Director Meng. Dalubhasa siya pagdating sa dugo. Maaari kang humingi ng tulong sa kanya. Si Director Meng? Kahit na okasyon ngayon, nakapagtatakang gumawa pa ang pamilya ng ganito kalaking gulo.
Kasalanan nyo naman po, di ba? Kung hindi dahil sa inyong laging pagpapalayaw kay Yao Mengwan, paano siya naging ganiyan kapasaway at walang kontrol? Ano pa mang sabihin nyo, iniligtas niya ang buhay ko. 12 taon na ang nakalilipas. Inatake ako ng high blood. Kung hindi dahil sa batang iyon na nagkataong dumaan doon at tumawag ng ambulansya para sa akin, kayong tatlo ay matagal na sanang naging ulila. Boss, gusto nyo lang pong tumanaw ng utang na loob? Naiintindihan namin ang nararamdaman nyo, pero maraming paraan para tumanaw ng utang na loob. Hindi nyo talaga kailangang bigyan siya ng labis na atensyon. Sa tingin nyo ba ginusto ko ito? May mga edad na kayong tatlo. Pero lahat kayo ayaw mag-asawa, kaya kailangan kong magtabi ng maaari kong maasahan sa tabi ko, di ba? Gusto nyo ba talagang manatiling mag-isa at tumandang walang kasama? Sandali po, boss. Huwag nyo kaming idamay lahat. Ayaw kong tumandang binata habang buhay. Tama po. Isa pa, may anak na ako, kaya paanong mangyayaring tatanda akong walang kasama? Kung kanino ba talaga ang batang iyon, hindi pa iyan napapatunayan hanggang ngayon. Tigil na, tama na iyan. Lahat kayo ay puro salita lang naman ang alam. Interesado kayo sa anak ng ibang tao? Samantalang ang tunay kong apo ay hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon, mga walang silbi. Pasensya na po, mga Sir Young Master. Ang totoo ay si Boss ay... Butler Liu, Ha? hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Teka po, sandali. Eldest Young Master, makinig po kayo sa paliwanag ko. Hey, pangatlong batang amo, makinig kayo sa akin. Ano? Sige, magtiyaga ka pa. Ay, sandali po. Kayong tatlo. Magandang araw po. Gusto ko po sanang kumuha ng appointment para kay Director Meng. Pasensya na po, pero ang mga appointment para kay Director Meng ay puno na hanggang sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan pa? Baka naman po pwedeng pakiusapan. Maaari niyo po ba kaming isingit? Ang anak ko po ay malubha ang sakit ngayon. Hindi na po talaga kami makakapaghintay. Lahat ng nagpupunta rito para kay Director Meng, sino ba ang hindi malubha ang sakit? Akala mo ba ganoon kadaling sumingit? Sino ka ba sa akala mo? Pasensya na po. Ang sakit po kasi ng anak ko, hindi na po talaga pwedeng ipagpaliban. Kukuha ka ba talaga ng appointment o hindi? Kung hindi, huwag mo kaming sayangin ang oras. Nakapila kaming lahat sa likod mo. Mama, si Tito Meng, oh. Talaga? Mabuti naman, Xiaobao. May pag-asa na tayo. Dadalhin ka na ni Mama sa pamilya Meng para hanapin si Tito Meng, okay? Sino ba ang mag-inang to? Bakit sila pupunta agad sa pamilya Meng para hanapin si Director Meng? Balita ko naghahanap si Director Meng ng anak niya na matagal nang nawalay at ang batang iyan, kamukhang kamukha ni Director Meng. Wala namang anak na tatawaging tito ang sarili niyang ama. Dapat ganito ang gawing operasyon. Ikaw na ang bahala sa plano. Masusunod po. Sige. Uncle Yancy. O Xiaobao, anong ginagawa mo rito? Kilala nga talaga ng bata si Director Meng. Tingnan nyo, habang karga ni Director Meng ang bata, mas lalong naging magkahawig silang dalawa. Miss Chia. Sinamahan ako ni Mama rito para kumuha ng appointment. Hindi ko akalain na ang doktor na titingin kay Xiaobao ay ikaw pala. Director Meng, kilala niyo po ba si Xiaobao? Oo. Second young master. Kaibigan ko si Miss Xia. Kung kailangan niyo magpatingin sa akin, hindi niyo na kailangan ng appointment, dumiretso na lang kayo sa akin. Talaga? Tara na. Tara. Halika, huminga ng malalim. Ibuga mo ang hangin. Miss Xia, nasaan po ang tatay ni Xiaobao? Ang tatay ni Xiaobao. Pasensya na. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Kasi itong congenital blood clotting disorder, ang sakit na ito, ay kadalasang nagmumula dahil sa genetika, kaya gusto ko lang malaman kung ang tatay ni Xiaobao ay may parehong sintomas din po. Walang tatay si Xiaobao. Tito Meng, sabi ni Mami, ang tatay ni Xiaobao ay pumunta sa isang napakalayong lugar at hindi na po siya babalik kailanman. Pasensya na po, hindi ko alam na ang asawa niyo ay wala na. Hindi po ganoon. Nagkakamali kayo. Pangalawang nakababatang amo. Sa pagitan ko at ng tatay ni Xiaobao, ito ay panandali ang relasyon lang. Kaya sa loob ng maraming taon, ako at si Xiaobao, kaming dalawa lang na mag-ina ang magkasama. Hindi ba? Panandali ang relasyon. Ibig sabihin ba siya ay... Kuya Yancy, tingnan mo kung ano ang dala ko para sa iyo ngayong araw. Xia Ziqing, bakit ka narito? Sabi ko na nga ba? Miss Yao, tama na iyan. Si Xiaobao ay pasyente ko, kaya magbigay ka naman ng kaunting respeto. Kuya Yancy, alam kong hanggang ngayon dahil sa nangyari noong Lantern Festival ay nagagalit ka pa rin sa akin, kaya naman espesyal akong nagluto ng soup para humingi ng paumanhin sa iyo. Bakit ka ganyan? Sina Miss Xia at Xiaobao ang sinaktan mo? Sa kanilang dalawa ka dapat humingi ng tawad.
Sino ba siya para hingan ko ng tawad? Nababaliw ka na ba? Ano? Anong sabi mo? Nasa ospital tayo. Kung may sakit ka, magpa-check up ka. Pero kung wala, huwag kang mang-abala rito habang tumitingin ako ng pasyente, kaya mangyaring lumabas ka na. Kuya Yancy? Labas. Pangalawang nakababatang amo. Tungkol naman sa kalagayan ni Xiaobao sa ngayon, kailangan po ba siyang ma-admit? Hindi muna sa ngayon, bibigyan ko siya ng ilang espesyal na gamot. Pagkatapos, ayon sa dati niyang sakit, paggawa ko siya ng isang detalyadong plano para sa gamutan na posibleng tumagal ng ilang araw. Pero dahil ngayon ay panahon ng trangkaso, ang batang si Xiaobao ay may mahinang resistensya, kaya dapat lagi siyang nakasuot ng mainit na damit. At kung lalabas man kayo, mas mabuting nakasuot din siya ng face mask. Sige po. Mommy, pwede na tayong umuwi. Oo anak, pwede na tayong umuwi. Pangalawang nakababatang amo, maraming salamat po sa inyo. Mauna na po kami. Tara na, Xiaobao. Babya po. Hello, Dr. Zhao. Ipadala mo sa akin ang record ng lab test ni Xiaobao. Kailangan ko ang lahat ng biological information niya. Sir, may problema po, sir. Anong problema? Hindi mo ba sila nahanap? Nahanap ko na ang tirahan ng batang amo. Kung ganoon, bakit mo sinabing may problema? Dali, dalhin mo na ako sa apo ko. Sige po, sige po. Sir, ang tungkod niyo po. Kuya Xingye, alam ko nang nagkamali ako. Buksan mo naman ang pinto, please. Kuya Xingye, isang araw na akong nakatayo rito. Ang sakit na ng mga binti ko. Kuya Xingye, alam kong mabait ka naman. Sigurado ka bang nahanap na ng matanda ang bata? Sige, papunta na ako agad. Kuya Xingye, gusto kong makita kung ano ba talaga itong pinaghihirapan ng memba ng pamilyang Meng na hanapin ng husto. Sir, Lausan, bakit nandito ka rin? siyempre, sinundan kita. Kahit pahinalughog na nina Meng Zheyu at Meng Yancy, ang buong Jiangbeishi, wala pa ring tatalo sa galing nyo. Iba talaga ang diskarte ng matatanda. Talagang sa inyo pa rin ang pinakamabilis na balita. Kaya sapat na sa akin ang sundan kayo. Masyado kang madiskarte. Tao po? May tao ba rito? Sino po ang hinahanap nyo? Yung nakatira sa Unit 101, hindi ba umalis na sila at tinapos ang renta? Umalis na sila? Ang mahal kong apo. Sir, sandali lang. O sige, ayos lang yan. Isa ba itong batang babae na may kasamang 5 taong gulang na bata? Opo, tama po. Naunahan na naman tayo. Kuya Xingye, sa tingin ko, hindi rin matino ang babaeng iyon. Baka nga nung una pa lang ay sinadya na niya na pag-interesan ng yaman ng pamilya Meng. Tumahimik ka. Kuya Xingye, hindi niyo ako ganito itrato dati. Mula nang si Xia Ziqing, yung babaeng iyon ay sumulpot lahat kayo. Nagbago na kayong lahat. Halika na, Xiaobao. Uuwi na tayo. Si Ziqing, ikaw nga. Ginoong Meng, pangatlong batang amo, anong ginagawa niyo rito? Ano namang klaseng bagay ito? Ikaw. Posible kaya na si Xia Ziqing ang taong kanina pa nila hinahanap? Hindi naman siguro ito aksidente lang, di ba? Ang apo ko. Mama, nakita ko na po ang lolo na ito noon. Xiaobao, huwag kang basta-basta magsalita, kundi kakaltasan ni mama ang baon mo. Pero nakita na talaga siya ni Xiaobao. Si Ziqing, nakatira ka ba sa 101? 101? Hindi, sa 104 ako nakatira. Bakit po? 104? Sinasabi ko na nga ba, hindi posibleng maging si Xia Ziqing iyon. Lauliw, aalis na ako. Magdagdag ka ng mga tauhan at ituloy ang paghahanap. Opo, masusunod po, sir. Pangatlong batang amo. Pwede na ba kaming umuwi? Tara, bilis. Kuya Xingye, Tilaok, manok ka ba? Hindi ka ba napapagod araw-araw? Xia Ziqing, dahil na naman sa iyo, pagbabayarin kita. Naalala ko, ang babaeng may kasamang bata sa 104 nakatira, di ba?
Ha? Ha? Napakapagod. Bakit kayo nakatingin sa akin? Maupo po kayo, pangatlong batang amo. Maupo po kayo, Tito Shinye. Xia Ziching, kilala mo ba ang mga kapitbahay dito? May nakita ka na bang tao mula sa 101? Pangatlong batang amo. Umaalis ako ng maaga at gabi na umuuwi, kaya madalang ko lang makita ang mga kapitbahay. Meng Xingye. Bata, halika rito. Ma? Sige na, pumunta ka roon. Heto, para sa iyo. Wow! Mama, tingnan mo. Ito ang tiga. Oo nga, Xiaobao. Magpasalamat ka sa tito. Salamat po, Tito Shinye. Ang batang ito, napaka-cute pala. Pangatlong batang amo. Magluluto na po ako. Baka gusto nyo ng... Sige na. Nagbabantay ako ng katawan ngayon, kaya kaunti lang ako kumain, kaunti lang ang iluto mo. Ha? Anong ha? Nagpunta ako rito ng may kahirapan, hindi ba ako pwedeng kumain dito? Pwedeng-pwede po. Magluluto na po ako agad. Wow! Tito Meng, mapalad talaga ang pagkikita natin. Bakit napakalaking pagkakataon nito? Siya kaya ay si Aobao? Kailan ang birthday mo? August 14 po. Hindi tugma ang oras, mas matanda siya sa anak ko. Ng 2 buwan. Bakit hindi kayo kumakain? Kakain na po. Siya, Ziching, nagdesisyon na ako. Ako na ang magiging tatay ni Xiaobao. Ubo. Hahaha. Ano? Pangatlong batang amo. Ang mga sinasabi mo, parang masyado namang padalos-dalos? Iniisip mo lang siguro yan. Ang ibig kong sabihin, magkasundo kami ni Xiaobao, at kapag nahanap ko na ang anak ko, ituturing ko siyang parang tunay na anak. At isa pa, napaka-cute ni Xiaobao, siguradong magiging matalik silang magkaibigan ng anak ko. Hahaha. Oo. Haha. Kain na tayo, kain na. Alis na kami. Pumasok na kayo sa loob dahil malamig dito sa labas. Tito Shinye, paalam. Bumalik po kayo rito para maglaro uli. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Mabait din si Tito Shinye. Di ba, Mama? Oo. Hindi ko lang alam kung ang papa ni Xiaobao ay magiging kasing bait niya. Xiaobao. Patawad kung nagkulang si Mama. Noong pinagbubuntis kita, aksidente akong natumba, kaya napaaga ng 2 buwan ang panganganak ko sa iyo. Naging mahina ang iyong katawan, at sakitin ka mula pagkabata. At lalong higit, ay nawalan ka ng pagkalinga ng ama sa loob ng 5 taon. Wala pong kasalanan si Mama kay Xiaobao. Kontento na po ako na nandito ka para sa akin. Ikaw po ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Kahit pagsamahin pa ang 3 ama, wala silang binatbat? Xiaobao, ipinapangako ko sa iyo na lalo pang magtatrabaho ng mabuti si Mama para kumita ng mas maraming pera para kay Xiaobao at bibilhan kita ng napakaraming laruan. Ganito po karami? Oo, ganoon nga karami. Ang dami naman. Hindi pa rin nahanap ni Meng Xingyi ang bata, tama ba? Naiintindihan ko na.
Nga pala, dagdagan mo ang sweldo ni Xia Ziching. May sakit ang anak niya. Hindi rin biro ang pinagdaraanan niya. Ilang araw pa lang ang lumipas, sina Meng Yanzi at Meng Xingye kumakampi na agad kay Xia Ziching. Ano kayang gayuma ang ginamit ng babaeng iyon? Sasabihin ko sa'yo, Mengwan, hindi ka na bumabatat. Kailangan mo nang siguruhin ang iyong posisyon. Huwag mo nang gawin gaya ng dati, na pinapaikot mo ang 3 tagapagmana ng pamilya Meng. Dahil sa huli, baka kahit isa ay wala kang makuha. Tama ang papa mo, Mengwan. Ang pangalawa at pangatlong anak sa pamilya Meng ay walang halaga. Ang panganay na si Meng Zheyu, ang tanging tagapagmana ng pamilya Meng, kailangan mong humanap ng paraan na makuha ng buong buo si Meng Zheyu sa mga kamay mo. Anong magagawa ko? Kahit silang tatlo, napakalamig na ng pakikitungo nila sa akin ngayon. Hiyang-hiya na ako sa mga kaibigan ko. Wala ka talagang bait? Kailangan mo lang siyang mahuli sa sarili ninyong bitag para ang titulong asawa ng tagapagmana ng pamilya Meng ay siguradong maging sa iyo rin balang araw. Ang ibig ninyong sabihin, anong nangyari? Ininom ba ni Eldest Young Master ang sopas? Nakita mo ba gamit ang sarili mong mga mata? Wala naman siyang napansin, di ba? Wala po. Pero, Miss Yao, ayos lang po ba talaga ito? Paano kung malaman ni Eldest Young Master na? Hay nako. Bakit ka ba natataranta? Balang araw kapag naging asawa na ako ng panganay ng mga pamilya Meng, sa tingin mo ba ay hindi kita mapoprotektahan? Umalis ka na. Yao Mengwan, ang lakas ng loob mo. Xia Ziching, may sakit ka ba sa utak? Dati, nilagyan mo ng buhok ang niluto kong ulam, kaya ako natanggal sa trabaho. Ngayon naman, nilagyan mo ng gamot ang sopas na ginawa ko, para idiin ako sa kasalanan. Sinasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito, hindi na kita palalampasin. Aray, bitawan mo ako. Ikaw muna ang bumitaw. Ikaw ang unang magbitaw. Huy! Anong ginagawa ninyo? Bilis, isuka mo yan. Kuya Zheyu. Meng Zheyu, nilagyan niya ng gamot ang sopas na ginawa ko para sa iyo. Gusto kanyang saktan, pagkatapos ay isisisi niya sa akin. Oo nga pala. Oo nga. Bilis, dukitin mo ang lalamunan mo. Hay nako, ano bang ginagawa mo? Kuya Zheyu, huwag kang maniniwala sa baliw na babaeng ito. Huwag kang makikinig sa kanya. Dalian mo, kung hindi ay mahuhuli na tayo. Tigil. Bitawan mo ako. Aray. Xia Ziching, lumabas ka rito. Maayos ka lang ba? Alam mo ba kung anong klaseng gamot ang pinainom niya sa akin? Hindi. Hindi ba iyon lason? Hangal na babae. Ang pakiramdam na ito. Ang bango niya. Parang gaya noong babae mula 6 na taon na ang nakalipas. Sa wakas, nahanap na kita. Sandali lang. Xia Ziching? Tulungan mo ako. Sige. Tutulungan kita. Bumaba ka na rito. Xia Ziching, masyado kang mapangahas. Eldest Young Master. Kahit mahilig akong tumingin sa mga gwapo. Pero, hinding-hindi ko gagawin ang samantalahin ang sitwasyon mo. Isa pa, hindi ba't humihingi kayo sa akin ng tulong kanina? Dapat nga po siguro ay ituring itong malaking tulong sa inyo. Lumayas ka. Sige po, lalabas na ako agad. Ay, sandali. Gusto niyo bang ipatawag ko si pangalawang nakababatang amo para sa inyo? Napakagaling niyang manggagamot. Tiyak na bibigyan niya kayo ng lunas. Bumalik ka rito. Nilagyan ako ng kung anong gamot. Nakakahiya na nga ang lagay ko kapag sinabi mo pa sa kanya. Hindi ba mas nakakahiya ako? Sige po. Magbabad muna kayo riyan. Aalis na po ako. Meng Zheyu. Kapag may nakaalam na hinagis mo lang ako sa bathtub, magiging katatawanan na ako ng lubusan. Kaya, huwag kang aalis.
Manatili ka lang dito. Sige, sige. Hindi na ako aalis kahit saan. Okay na po ba? Kaya, noong Christmas Eve, 6 na taon na ang nakakaraan. Nasaan ka ba talaga? Bakit? Masyado bang mahirap sabihin? Noong gabi ng Pasko, 6 na taon na ang nakakalipas. Iyon ang araw na wala na ang mama ko. Pasensya na. Meng Zeyu. Xia Ziqing. Pangalawang nakababatang amo. 3. Pangatlong batang amo. Mabilis yata kayong nakarating ah. Ayos ka lang ba? Meng Zeyu, tao ka pa ba? Nilagyan ka ng gamot ni Yao Mengwan? Paano mo nagawang dalhin si Xia Ziqing sa silid na ito? Kahit sino ay pwede, pero hindi si Xia Ziqing. Isa na siyang ina. Kung may mangyari man sa inyo, paano na lang ang bata? Alam niyo naman pala na isa na siyang ina. Bakit masyado pa kayong nag-aalala sa kanya? Ano kasi? Siguro, mag-usap muna kayo. Mauna na po ako. Huy! Anong ginagawa nyo? Ako ang nagligtas sa buhay ng matanda. Xia Ziqing, paulit-ulit mo nang sinisira ang mga plano ko. Ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo. Nandito ka na pala? Yao Mengwan. Ikaw, anong balak nyo? Xia Ziqing, ubos na ang pasensya ko sa iyo. Ngayong araw, lahat ng atraso mo sa akin ay sabay-sabay nating lulutasin. Huwag niyo pong saktan ang ating Xiaobao. Dahil mukhang ayaw mong iwan si lungsod ng Jiangbei, ngayon, paparusahan ko kayong mag-ina sa inyong mga kamay at paa, pagkatapos ay itatapon ko kayo para kahit gumapang ka ay hindi ka na makabalik. Sugod! Xiaobao. Mama! Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao, huwag kang umiyak, Xiaobao. Anong ginagawa mo? Titingnan ko lang sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, sino pa sa 3 anak ni Pamilya Meng ang darating para iligtas ka? Narito na ang resulta ng pagsusuri ni Xiaobao. Oo nga pala, Dr. Meng. Kung tama ang natatandaan ko, parang RH negative din ang dugo mo, di ba? Oo, bakit? Wala naman. Napansin ko lang na nagkataon na pareho kayong may sakit sa dugo at isa pa, RH negative din ang dugo niya. Anong sabi mo? May pambihirang dugo rin siya? Oo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na nakapagtatakang isipin na mag-ama talaga kayo. Masamang tao! Bitawan mo si Xiaobao! Xiaobao. Xiaobao, huwag kang umiyak, Xiaobao. Nandito lang ang nanay, Xiaobao. Pangatlong batang amo. Nagkamali po tayo. Nagkamali. Saan tayo nagkamali? Bakit tila nagmamadali ka yata? Ay nako. Mali po ang numero ng kwarto. Ang taong hinahanap natin, hindi nakatira sa 101, kundi sa 104. Ano? Ibig sabihin, si Xiaobao ay... Ay nako. Muli ko itong sinuri. Ang batang iyon ay ipinanganak ng maaga. Kung hindi siya napaaga, tugmang-tugma sana ang petsa. Sinasabi ko na nga ba, at hindi ito basta pagkakataon, maging ang balat niya ay kamukhang-kamukha niya talaga. Yao Mengwan, bakit kailangan mo kaming dalawa ng anak ko na pahirapan ng ganito? Huwag mo nang tanungin kung bakit. Ang kailangan mo lang malaman kahit sino pa ang dumating ngayon, walang makapagliligtas sa inyo. Nanay! Presidente, nagawa ko na po ang pagsisiyasat. Noong gabi, bago magpasko, 6 na taon na ang nakararaan, petsa nga iyon ng pagkamatay ng ina ni Miss Xia. Pero, hindi alam ang dahilan. Hindi niya naabutan ang huling sandali ng kanyang ina at madaling araw na noong susunod na araw, siya nakabalik sa ospital. Subalit, noong gabing iyon, naghahatid siya ng pagkain sa Junsheng Hotel. Sa Junsheng Hotel? Xia Ziqing. Siya nga. Naku, huwag ka nang umiyak, babe. Dahil mukhang mahal na mahal mo ang iyong anak. Huwag. Uunahin muna natin siya. Huwag. Gawin niyo na, parusahan ng kamay niya. Huwag po. Ayoko. Huwag. Si Xiaobao ang tunay kong anak. Bitawan mo siya. Ayoko. Huwag niyo po itong gawin. Huwag. Tumigil na kayo. Tigil.
Tigil. Xiaobao, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Xia Ziching, ayos ka lang ba? Ako. Tinatakot ko lang naman sila, wala akong ginawang masama. Xingye, may utang na loob pa rin sa kanya ang lolo nyo. Tama, Kuya Xingye. Tingnan mo na lang ang ginawa kong mabuti para sa inyong lolo. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na po uulitin. Layas! Halika. Tumayo ka na. Palalagpasin niyo na lang ba ang ginawa niya? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan si Pamilya Yao na maging kampante. Pero sa ngayon, may mas mahalaga pa tayong kailangang asikasuhin. Anong mas mahalagang bagay naman yon? Ako ang tatay ng bata. Tama. Ito nga ang aking apo, Xiaobao apo. Sa wakas ay nahanap na rin kita ng iyong lolo. Abahaha. Pero lolo, may 3 po kayong anak. Sino po ba sa kanila ang tatay ko? Miss Xia, Opo? sa 3 anak ko, sino talaga ang tatay ni Xiaobao? Paano kung sabihin kung hindi ko rin alam? Ano? Ganito po. Dahil naulanan ako noong gabing iyon, nilagnat ako, kaya hindi naging malinaw ang isip ko. Idagdag pa na madilim sa loob ng kwarto, kaya hindi ko natandaan ng mabuti ang mukha ng ama ng bata. Bakit hindi na lang po tayo sumailalim sa isang paternity test? Miss Xia, nagawa na po iyon kanina. Lumalabas na ang 3 ito ang mga tunay na ama. Imposible. Sigurado akong iisa lang siya noong gabing iyon. Hindi maaari. Sigurado ako na noong gabing iyon ay iisa lang ang... Miss Xia, ang ibig ko pong sabihin, ang 3 young masters ay identical triplets, kaya pagdating sa usaping biological, ay hindi sila mapagbukod. Ano? Talaga? Medyo bihirang makakita ng triplets na magkakaiba ang itsura ha. Tama na yan. Si Miss Xia ang ina ni Xiaobao, kaya dapat lang niyang maranasan ang pribilehiyong ibinibigay sa pamilya Meng at Yang Mistress, Lao Liu. Po? Ihanda mo na agad ang lahat. Dito natitira si Miss Iya sa pamilya Meng. Opo. Miss Xia, alam kong pagod din kayo. Gusto niyo po bang isama si Little Young Master at magpahinga na muna sa ibaba? Oh. Sige. Ano man ang katotohanan, si Xiaobao ay apo pa rin ng aking pamilya sa pamilya Meng. Kung tungkol naman sa kung kaninong asawa si Miss Xia, kayong 3 na ang bahalang mag-ayos niyan. Nakakasiguro ako, si Xiaobao ay anak ko. Sigurado rin ako na ako ang tatay ni Xiaobao. Sigurado ako na ang lalaking nakasama ni Xia Ziching noon ay ako. Sir, Para kang multo kung sumulpot ha. sa tingin niyo po ba magsusuntukan ng 3 young masters? Nagsimula na silang mag-away. Anak pala si Xiaobao sa pamilya Meng? Eh yung lalaki noon. Ay nako, Xia Ziching. Bakit hindi mo pa rin maalala? Narito na kayo? Magandang araw, Miss Isha. First Young Mistress, ito po ang regalo na pinabibigay ng panganay na Young Master. Second Young Mistress, ito naman ang regalo ng pangalawang Young Master sa inyo. Third Young Mistress, ito naman po ang regalo ng pangatlong Young Master. Teka lang, tumabi kayo. Padaanin niyo ako. Hala. Young Mistress. First Young Mistress. Second Young Mistress. Tulungan niyo ako. First Young Mistress. Third Young Mistress. Hala, bakit ko nakalimutan ang susi ko? Ang pintuan ng pamilya Meng ay may password lock. Ay oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan iyon. Iniiwasan mo ba ako? Iniiwasan ko ang bawat isa sa inyo ng pantay-pantay. Hindi naman Pangalawang nakababatang amo. Bakit naman kita iiwasan? Hindi mo na kailangang tawagin akong pangalawang nakababatang amo dahil ako ang tatay ni Xiaobao. Pangalawang nakababatang amo. Paano po naging sigurado ang inyong loob na kayo nga ang tatay ni Xiaobao? Dahil... Ay, tingnan mo muna ito.
Mayroon akong kaibigan sa larangan ng sakit sa dugo na isang bihirang eksperto. Inimbitahan niya ako ngayon pagka-uwi niya na magbigay ng isang speech. Gusto kitang isama bukas para mapag-usapan na rin natin ang planong gamutan para kay Xiaobao. Wow! Ang dami namang gantimpala mula sa pandaigdigang larangan ng medisina at isa pa siyang tagapagtatag ng ilang mga teorya sa mga disiplina ng medisina, marami na siyang pinagaling na mga mahihirap na sakit sa buong mundo. Napakagaling naman niya. Siguradong mapapagaling niya ang sakit ni Xiaobao, di ba? Tama. Isisend ko sa iyo ang location. Bukas pagkatapos ng speech ko, magkita tayo sa harap ng opisina ng Professor Wu. Sige. Hello. Ang aming Meng Wan ay ang nagligtas sa inyong pamilya, Meng. Ganito ba kayo makitungo sa inyong tagapagligtas? Naku, malaking problema po ito. Sa isang salita lang ng pamilya Meng, napatigil na ang pagdaloy ng ating puhunan. Meng Wan, humanap ka na agad ng paraan. Sa nakalipas na mga taon, ang negosyo ng ating pamilya Yao ay umaasa lang sa tulong ng pamilya Meng. Kapag nawala ang sandigan nating iyan, siguradong wala na tayong kakainin. Tama, Meng Wan. Bilisan mo at gumawa ka ng paraan. Alam ko na po, alam ko na, nakakairita. Habang hindi pa alam ng iba na pinutol na ng pamilya Meng ang suporta sa pamilya Yao, dapat nating gamitin ang mga koneksyong nakuha natin para makahanap ng ibang paraan. Noong huling pagkakataon, may inirekomenda sa akin si Meng Yanji na isang professor na mukhang sikat na sikat. Kung irerekomenda niya ako, magiging maayos na ang trabaho ko. Magbati ka mamaya, ha? Opo. Xia Ziqing. Bakit ka nandito? Masamang babae. Bakit ikaw na naman? Xiaobao. Oh, wag mong sabihin gusto mo pa ring hanapin si Professor Wu para ipagamot ang anak mo? Alam mo ba, kung gaano karaming mayayaman at makapangyarihan ang gustong makita siya pero hindi magawa, hindi ka nababagay sa kanya. Wow, ang liit nga naman ng mundo. Eksaktong hindi pa tayo nakakapagtuos noong nakaraan. Ngayong nandito tayo sa ospital, hindi na kita tatawagan ng ambulansya. Hoy, ikaw! Nakikita mo ba ito? Ito ay si Kuya Yancy mismo ang naggarantiya sa akin ang recommendation letter na pinapirmahan kay Professor Wu. Dahil dito, makakapag-aral na ako sa pinakasikat na medical school para ang pamilya Yao ay maging matagumpay sa larangan ng medisina. Kung luluha ka at luluhod sa harapan ko ngayon, siguro, kapag sumaya ako, hahayaan kitang makita siya kahit sandali. Kailangan mo nga talagang mag-aral uli. Pumunta ka na sa 3 palapag. Anong mayroon sa 3 palapag? Nasa 3 palapag ang psychiatry. Magpa-check up ka na, baka huli na ang lahat. Hoy, ikaw! Akala mo ba talaga dahil lang iniligtas ka ng anak ng pamilya Meng na parang isang hero, ay interesado na siya sa iyo? Hay nako, sinasabi ko sa iyo, naawa lang sila sa iyo. Ako ang palagi nilang iniingatang parang hiyas. Xiaobao, nakita mo ba iyon? Sa susunod, mag-aral kang mabuti para hindi ka maging delusyonal. Halika na, umalis na tayo. Alam ni Professor Wu na darating ako ngayong araw at tinagubilinan na niya ang reception na asikasuhin ang mahalagang bisita. Gusto mong magpatingin? Manikas ka! Anong nangyayari rito? Anong nangyayari dito? Professor Wu, Kuya Yancy, sa wakas ay dumating ka na. Gumagawa ng gulo ang baliw na babaeng ito kakatapos ko lang. Pasensya na, nahuli ako. Pinaghintay ko ba kayo ng matagal? Hindi naman. Meron lang ditong asong ulol na masyadong maingay. Sino ang tinatawag mong aso? Nasa ospital tayo? Huwag kayong gumawa ng gulo? Sandali, Professor Wu. Pumunta po ako rito para... Kuya Yancy? Ano? Hoy! Nasabi na sa akin ni Dr. Meng ang sitwasyon ni Xiaobao. RE negative na dugo at clotting disorder, mahirap nga ang lagay niya. Pero dahil bata pa siya, malaki pa ang tsansang gumaling siya. Gagawa ako ng pinakamahusay na paraan para sa gamutan niya. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Doktor. Walang anuman. Kung magpapasalamat ka man, magpasalamat ka kay Tito Meng. Sa loob ng ilang taon dahil sa kaniya, hinayaan niyang gamitin ang kaniyang sarili para sa aking pananaliksik. Ang plano sa panggagamot mo ay nakabase rin sa mga eksperimento sa kaniyang sakit. Siya talaga ang dapat pasalamatan. Nako, huwag niyo naman akong masyadong purihin. Nung una, nais ko lang din makahanap ng paraan para sa sarili kong paggaling. Pero ngayon, dahil nakatulong ito kay Xiaobao, masaya ako. Ibig sabihin po, meron din kayong clotting disorder. Gayunpaman, bihira lang ang sakit na ito at namamana ito. Miss Xia, kung ikaw ay malusog, kung ganoon ay nanggaling ang problema sa kaniyang ama. Suhestiyon ko po magpunta kayong dalawa sa susunod para sa check-up, baka sakaling makahanap tayo ng mas magandang solusyon. Kaya pala,
Ito ang dahilan kung bakit nasiguro ni Meng Yancy na si Xiaobao ay anak niya. Mami, namana ko po ba ang sakit ko mula kay Uncle Yancy? Uncle Yancy, ikaw ba ang daddy ko? Professor Wu, gusto ko po kayong makausap ng mag-isa. Xiaobao, labas muna tayo para maglaro, okay ba? Opo. Professor Wu. Sige. Sabi niyo po kanina, ang sakit sa dugo ni Xiaobao ay namamana. Kung ganoon, 100% ba ang tsansa nito? Professor Wu, sabi niyo po kanina, namamana ba ang sakit sa dugo ni Xiaobao? Kung ganoon, ano ang posibilidad? Sigurado ba ito na 100%? Hindi naman naabot sa 100%. Hindi rin natin isinasantabi ang posibilidad ng mutation sa gene. Pero dahil kakaiba ang blood type ni Xiaobao, ang tsansa na naman na ito sa kamag-anak ay napakalaki. Kahit hindi pa ito maperpekto ngayon, sa tingin ko, malaki ang posibilidad na si Meng Yancy ang tunay na ama ni Xiaobao. Parang hindi pa ako handa na makasama siya sa buhay. Aba, anong nangyayari rito? Huwag mong sabihin ang sakit ni Xiaobao. Ay wala ring magawa si Professor Wu? Hi. Hindi ba kanina lang ay napakataas ng lipad mo? Bakit? Ngayon lalabas kang tila tinalo at nagmistulang isang basang sisiw? Anak kasi yan sa kung kaninong lalaki lang, bagay lang sa inyo. Ang malas naman ng buhay nyo. Bakit ka nakatingin ng ganyan? May mali ba sa sinabi ko? Nako, Kapag nirespeto mo pa ang anak ko ng ganyan, hindi lang sa psychiatry ang babagsakan mo, kundi pati na rin sa plastic surgery. subukan mo lang. Huwag kang mag-alala. Kuya Yancy, dahil ito sa babaeng ito, hindi kasi siya maingat sa sarili. Kaya pati si Xiaobao pagkapanganak pa lang ay may sakit na. Wala naman akong maling sinabi. Siya ang hindi masaya sa resulta, tapos ako ang pinagbubuntunan niya. Anong ikinakatakot mo? Nandito lang ako. Oo. Dahil sa karanasan ko sa surgery? Sa bawat sampal niya sa'yo? Gagamutin kita? Paggaling mo? Papatulan ka ulit? Hindi ka mawawala sa mundong ito ng basta-basta. Sino ba itong si Xia Ziqing at ano ba ang tingin niya sa sarili niya? Bakit lahat sila ay pinoprotektahan siya? Hey! Professor Wu, sinadya ko talaga ito ngayon para ipapirma sa inyo. Busy ako, wala akong oras. Hoy! Ito ay galing kay Meng Yancy. Ito ang recommendation letter ko. Kapag hindi mo ito pinirmahan, binabangga mo si Pamilya Meng. Noong una, handa akong humanap ng trabaho para sa iyo dahil na rin alang-alang kay Dr. Meng. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi ka karapat-dapat. Anong sinabi mo? Ang lahat ng mga sinabi mo kanina ay narinig ko lahat. Bilang isang doktor, tungkulin ko ang magpagaling at magligtas ng buhay. Pero ikaw, porket ang pasyente ay mababa ang pinagmulan, ay kinukutya at hinahamak mo na. Napakasama ng ugali mo. Kapag pinirmahan ko ang recommendation letter mo, parang sinira ko na rin ang sarili kong reputasyon. Ikaw? Bukod pa doon, tumingin ba sa iyo ng maayos si Dr. Meng kanina? Hindi kanya tinatanggap. At lalong hindi kita tinatanggap dito. Miss Xia, sandali lang po. Professor Wu, tungkol po ba ito sa kalagayan ni Xiaobao? May gusto pa po ba kayong itanong? Recommendation letter? Para sa akin po ba ito? Oo. Noong nag-uusap tayo kanina, napansin ko na sa larangan ng nutrisyon ay may sarili kang pananaw at mahusay ang kaalaman mo. Naisip mo na ba na sa hinaharap ay mag-aral sa medical university para ituloy ang nutrition science? Handa akong itabi ang pwestong ito para sa iyo. Sa medical university po? Ako. Pwede po ba akong mag-aral sa medical university ng nutrition science? Pero hindi po ba ang requirements sa medical university ay napakahigpit? Noong kumonsulta ako sa iyo tungkol sa nutrition meals, naisip ko na talaga na dapat ka pang magpatuloy sa pag-aaral. Yehey! Napakasaya ko. Kung makukuha ko ang degree na iyon, ay magiging kwalipikado na ako na kumuha ng Professional Nutritionist Exam. Maraming salamat po, Professor Wu. Oh, sasagot muna ako ng tawag, maghintay muna kayo rito sa akin. Hello? Mommy, hindi ba mabuti si Uncle Yancy? Bakit mo naman biglang naitanong iyan? Kasi po nang binanggit ng profesor ang tungkol sa genes, parang hindi po kayo naging masaya. Ibig bang sabihin, ayaw niyo po kay Uncle Yancy para maging tatay ko? Hay naku, Xiaobao. Iyang si Uncle Yancy mo, mabuti siyang tao, kalmado at responsable, isa siyang mabuting lalaki. Kaya lang, Pero hindi siya ang laman ng puso niyo, di ba? masyado ka ng madaming alam. Pero, tama ka naman sa sinabi mo. Eh mami, ano po ba talaga ang gusto niyo?
Gusto ko ng... Hoy, bakit nakatitig ka lang dyan? Tulala lang po siya habang nakatingin sa inyo. Xiaobao. Alam ko na. Siya pala ang type nyo. Bakit ka na pa rito? Susunduin ko kayo. Big brother, anong ginagawa mo rito? Susunduin ang magina pa uwi. Parang wala naman akong binanggit sa'yo tungkol sa lakad namin ngayong araw. Alas 10 ang report. Alas 12 ang summit. Kailangan na nating umalis. Ay, pasensya na. May kailangan pa akong gawin? Ako? Ano kaya kung... Oh. Ayos lang po, Uncle Yancy. Mahalaga ang trabaho. Sige. Kung ganoon, ikaw na ang bahala sa kanila, Driver Meng. Kuya Ziching. Ito ay isang hold up. Huwag kang gagalaw. Liwanag ng katarungan. Sugod. Susuko ka na ba? Susuko ka na ba? Daddy Xingye, huwag niyo na po akong kilitiin. Napakakate. Mami, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Xingye. Daddy? Oo naman, dahil hindi pa naman sigurado kung sino ang mananalo. Hayaan nyo na masanay na muna siya. Ano namang masama, kung tawagin niya akong daddy? Umayos ka nga. Sinabihan po kami ni Master. Dahil malamig daw ang panahon, maghahanda po kami ng hot pot. Pinasugo po ako para tanungin sina Miss Shaya. At pati na rin si Batang Amo, kung mayroon ba silang hindi kinakain. Ayaw namin ng sibuyas at bawang. Maraming coriander dapat. Ayaw mo rin ng sibuyas at bawang? Mahilig ka rin sa coriander? Tignan nyo, pareho ang aming panlasa, halatang namana niya talaga sa ama. Hindi na lang ako kakain. Kayo na lang dalawa. Ha? Ano? Sandali lang muna. Anong problema? May pupuntang production crew rito. Magsushooting sila sa bahay para sa isang variety show. Kailangan nyo ring lumabas ni Xiaobao, kaya maghanda na kayo ng maaga. Kami ni Xiaobao, wala naman kaming kinalaman diyan. Ayoko. Tungkol sa pang-araw-araw kong buhay ang recording? At ikaw pati si Xiaobao ay bahagi na ng buhay ko ngayon. Paanong naging walang kinalaman? Huwag na lang siguro. Wala akong pakialam, pumayag na ako sa kanila. Xiaobao, tara na, laro na tayo. Totoo ngang napapaligiran ako ng mga kalaban. Itong sina Lao Er at Lao San ay isa-isang nagiging sakit sa ulo. Presidente, bakit mag-isa ka lang po rito? Hindi ba't sabi mo ay isasama mo si Miss Xia para manood ng konsierto? Anong konsierto? Tapos mo na ba ang monthly report mo? Hindi po ba ninyo ipinansela sa akin ang lahat ng mga gagawin ngayong araw? Paano po magkakaroon ng report? Sabi ko, meron, kaya meron. Ngayon din, dali-dali at agad-agad? Tawagin mo ang lahat ng mga manager para sa isang meeting. Presidente, ano po ang tinitingnan ninyo? Mukhang ang saya nyo po. Pinag-aaralan ko ang diskarte sa merkado. Xingye, Daddy. Ang galing ang mami ko, di ba? Ang mga baosin na ginagawa niya ay ang pinakamasarap sa buong mundo. Wala lang yan. Kaya ko rin yan. Halika, pasubukin mo ako. Movie King Xingye, maghugas ka muna ng kamay. Ang balat na ito, bakit ang hugis at posisyon nito ay kamukhang kamukha ng balat ni Xiaobao? Sabi ko na sa'yo si Xiaobao ay tunay kong anak. Kung hindi, bakit pati ang balat ay parehong-pareho? Baka naman iginuhit lang yan. Uy, Xia Ziching, anong ibig mong sabihin? Isa akong tanyag na aktor? Bakit naman ako gagawa ng kwento para lokohin ka? Oh, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay... Halika. Tingnan mong mabuti. Si Xiaobao ay kamukhang kamukha ko. Siya ang tunay kong anak. Katulad kay Meng Yancy ay may parehong sakit sa dugo
At kay Meng Xingye naman ay pareho rin ang panlasa at balat. Xiaobao, o Xiaobao, sino ba talaga ang tunay mong tatay? Xiao Zhao, ang ipinapagawa ko sa'yo, kumusta na? Brother Xingye, huwag po kayong mag-alala. Ayos na ayos ito. Hindi ko akalaing. Nasabi ko lang naman yon na gusto kong pumasok at sumubok sa showbiz. Meng Xingye, pinayagan niya agad ako na sumali sa variety show ng Pamilya Meng. Paniguradong kapag nakita ito ng mga fans niya, tiyak na maiinganyo sila sa inggit. Ha ha ha! Hoy! Palitan mo nga agad ito. Hindi mo ba alam na ayaw ko sa mga bulaklak na ito? Hindi ito bagay sa kulay ng balat ko. Ay, hindi pwede yan. Ito ay espesyal na inihanda ni Brother Xingye. Ni Brother Xingye? Oh, sige na nga. Hoy! Pinakamaganda ang anggulo ng kaliwang mukha ko. Kaya mamaya, kapag nagsimula na ang official announcement, ilipat mo ang camera doon sa parteng iyon. Sino ka ba sa palagay mo? Ako lang naman ang bagong kapareha ni Brother Xingye, ang female lead ng variety show na ito. Hoy! Bakit nandito rin ang malas na babaeng yan? Tungkol sa babaeng yan, humanap ka ng paraan mamaya para paalisin siya agad. Kapag sinira niya ang debut ko, asahan mong ang career mo ay tapos na rin. May sakit ka ba sa utak? Hoy! Nagawa mo akong bastusin ng ganito. Ano bang balak ni Meng Xingye? Napaka-misteryoso niya. Pinasuot pa niya ako ng bagong damit. Magsisimula na ang live stream. Narito na po ang ating mga bida ngayong araw. Gawain ba talaga to ng ordinaryong tao? Ang pang-araw-araw na buhay ba ng isang sikat na aktor ay kailangan laging bongga? Bago tayo formal na magsimula, siya, Ziching, may gusto akong itanong sa'yo. Ano ang tingin mo sa akin? Maayos ka naman. Kung ganoon, sa tingin mo ba sa hinaharap, magiging mabuti akong partner at mabuting ama? Siguro nga. Bakit mo biglang tinanong iyan? Hindi mo ba binigay sa akin ang script na isinulat mo? Dito sa live stream na ito, sa harap ng libu-libong manonood, papayag ka bang pakasalan ako? Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga riyan. Seryoso ako. Wow, ito na ang kapanapanabik na sandali. Isang tapat na pag-aalok ng kasal mula kay Meng Xingye. Sa harap ng libu-libong saksi, mga fans, i-type nyo na ang 999 sa comment section. Milyon-milyong tao ang nanonood sa atin? Kapag hindi ka pumayag, mapapahiya ako. Sa huli ba ay si Meng Xingye pa rin ang pipiliin niya? Hindi pwede. Hindi ako payag. Kuya Xingye, ako ang dapat na maging asawa ni Pamilya Meng dahil ako ang pinakaangko para sa kanya. Papaano mo siya nagawang alukan ng kasal? Paano magiging karapat-dapat ang isang gaya ni Xia Ziching? Karapat-dapat si Pamilya Meng sa akin. Siya, isa siyang masamang babae na malandi. Lagi na silang magkasama ni Kuya Yanchi na parang magkasintahan. Sa aking mga followers, hanggang sa muli nating pagkikita. Anong klaseng trabaho ba ang ginagawa mo? Hindi ba nangako ka na hindi ito palpak? Paano siya nakapasok dito? Hindi po sir, kasi siguro ko lang kanina na. Ilabas niyo siya agad, paalisin niyo siya ng napakalayo dito. Kuya Xingye, Xia Ziching, hindi ako pumapayag. Na mapapangasawa mo si Kuya Xingye, hindi ko yun matatanggap. Pasensya na, hindi lang ako handa kung hindi sana siya ng gulo. Kahit pa hindi siya ng gulo, hindi rin naman ako papayag. Ibig mong sabihin tinatanggihan mo ako? Kung sinabi mo sa akin na tungkol sa kasal ang programang ito, hindi sana ako pumunta rito. Meng Xingye, alam kong mahal na mahal mo si Xiaobao. Pero hindi pa ako handang makasama ka habang buhay. Sige. Bibigyan kita ng oras para makapaghanda. Kahit hindi mo pa ako pakasalan, tatayo pa rin akong tatay ni Xiaobao. Ha? Meng Zheyu? Sino na naman ang nagpagalit sa kanya? Meng Zheyu, ngayong gabi, nagpaplano akong magluto. Sa labas ako kakain ngayon. Masarap ang luto ko na spicy beef stir-fry. Hindi mo ba gustong tikman? Bakit? Hindi ba kaya ni Lausan? Naubusin yan ng mag-isa? Anong problema mo? Nitong mga nakaraang araw, parang palagi kang namimiloso po. May problema ba sa hormones mo?
Ako, namimiloso po? Talaga? Nabanggit ko na ba na hindi pa kita nababati para sa inyo ni Lausan? Bati? Bati para saan? Hindi naman ako bumili ng suka, pero bakit parang amoy selos dito? Mengwan, gumawa ka ng paraan para mabawi ang lugi ng pamilya Yao. Kapag nagpatuloy pa ito, nganga na talaga ang pamilya natin. Kasalanan nitong lahat ni Xia Ziqing. Kung hindi lang siya laging nakikialam, hindi ako aabot sa ganito. Ang mga tao ni Pamilya Meng, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila, isa-isa silang nagkakaganyan na parang nasasaniban. Kung hindi natin makuha sa bata, doon tayo bumawi sa matanda. Hanggat hawak mo pa ang pagiging tagapagligtas ni Pamilya Meng, hindi ka basta-basta maitatapon ni Pamilya Meng. Butler Liu, bakit ba tayo tinawag ng matanda ng ganito kaaga? Posible kaya na nagmamadali siyang ipamigay ang ari-arian? Anong kalokohan iyan? Ang tatanda nyo na, kahit nariyan na si Xiaobao, iisa lang naman ang ama niya, kaya naman, ang kasal kay Pamilya Yao ay dapat nang itakda agad. Nasaan si Second Master? Sir, sabi po ni pangalawang nakababatang amo, may mahalagang resultang kailangang kunin para sa pagsusuri ni batang amo. Pauwi na po siya. Hayaan mo na siya, hindi siya mahalaga. Bigla ko palang naalala, hindi pa tapos ang shoot ko. Oo nga pala. May meeting din ako. Ay, tumingin kayo matanda. Tigil! Huwag kayong umalis! Si Pamilya Meng ay may isang salita. Paanong naging laro lang ang mga bagay na ito? Kuya Zeyu, gusto kitang pakasalan. Magpapakasal si Yao Mengwan kay Meng Zeyu? Gusto kitang pakasalan. Kuya Zeyu, gusto kitang pakasalan. Sino ka sa akala mo? Kung kailan mo lang gusto, pakakasalan ka na agad. Kahit anong mangyari, nailigtas ni Mengwan ang buhay ko. Ito ang ipinangako ko sa kanya. Ako si Menges. Wala akong problema na magpakain ng isang taong walang ginagawa. Pero ang pakasalan ako, imposible. Kuya Zeyu, totoo ang pagkakagusto ko sa'yo. At totoo namang wala akong gusto sa'yo. Lolo, meron na po akong ibang gusto. Matanda, ikaw naman ang iniligtas niya. Ikaw ang dapat na magbayad ng utang na loob at ikaw rin ang nagbitaw ng pangako. Kung gusto niya talagang mapabilang sa Pamilya Meng, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa kanya? Pwede rin, wala naman akong pakialam. Kung magkaroon pa ako ng isa pang stepmother. Kung wala na talagang ibang paraan. Hindi po. Lolo, wag niyo po akong biro ng ganyan. Si Kuya Zeyu lang ang nilalaman ng puso ko. Sa kanya lang ako gustong magpakasal. Sige, pumapayag na ako. Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Hindi na tayo nasa lumang panahon. Anong pinagsasabi niyo na sa pilitang pagpapakasal? Meng Zeyu, ang usaping pagpapakasal ay hindi laro. Ako, ang gusto kong sabihin. Ito ba ay dahil nag-aalala ka sa plano ng pagpapakasal ko? Xia Ziqing, bakit kahit saan ay naroon ka? Kapag kami ang nag-uusap, huwag kang sumabat. Wala akong pakialam kung ano ang koneksyon mo kay Pamilya Meng, pero ang gustuhin mong pakasalan si Meng Zeyu ay hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil Siya ang tunay na ama ni Xiaobao. Hindi ako naniniwala. Kayo, niloloko niyo lang ako. Kumusta po kayo, Ginong Meng? Ako po si Zhao Yangke, ang junior ni Yancy, at ako rin ang medical doctor ni Xiaobao sa lab. Ito po ang hemolysis test report ni Xiaobao. Ano ang ibig sabihin ng hemolysis test? Kaming tatlo ay identical triplets, kaya hindi matutukoy sa simpleng DNA test. Kaya naman, kumuha ako ng dugo mula sa aming tatlo at ang dugo ni Xiaobao para magsagawa ng hemolysis trial. Sa biolohiya, magkatulad ang genes ng identical triplets, pero sa genetics, ang dugo ng bata at ng kanyang tunay na ama sa ilalim ng partikular na kondisyon ay magkakaroon ng hemolysis reaction. Ito rin ang dahilan
kung bakit hindi tumatanggap ang ospital ng pagsasali ng dugo mula sa sariling pamilya. Lauda, ang dugo mo at ang dugo ni Xiaobao ay nagkaroon ng hemolysis reaction. Kaya naman, ikaw nga talaga ang lalaki noong gabing iyon? Ano? Kay Meng Zheyu ang bata? Meng Yancy, bakit kailangan mo pang gumawa ng hemolysis report na wala tuloy ang bago kong anak? Nang ganoon na lang. Dahil nahanap ko na ang taong pinakamamahal ko noong 6 na taon na ang nakakalipas. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sabihin niyo sa akin. Noong 6 na taon na ang nakakalipas, pumunta ako sa Senior Yancy sa farewell party na idinaos sa Junsheng Hotel. Sobrang dami niyang nainom sa party, kaya hinatid ko siya pabalik sa Junsheng Hotel. Alam ko, dala lang iyon ng kalasingan at aalis na papuntang ibang bansa si Senior Yancy noon, kaya ayaw ko siyang madistract dahil doon. Kaya sa loob ng maraming taon, itinago ko ang lahat ng ito. Hanggang ngayon, hinahanap niya ang kanyang anak, kaya heto ang nangyari. Miss Zhao, mabuti kang babae at bagay kayo ng pangalawang Panginoon. Mukhang nasasanay ka na ng maaga bilang panganay na manugang. Hindi pa ako pumapayag Mula ngayon, ikaw na ba ang magiging daddy ko? Hindi pala ngayon. Mula pa noon, ako na. Tunog, napakaswerte naman ang araw na ito. Anong ginagawa niyo? Uncle Meng, nangako po kayo sa akin. Pero sa ngayon, ang aming panganay at ang aming pangalawa ay nakahanap na. Bakit kayo nakatingin sa akin? Hinding-hindi ako susuko. Wala akong pakialam, Uncle Meng. Sinabi niyo na po noon na higit pa sa lahat ang utang na loob dahil sa pagliligtas sa buhay niyo at tutuparin niyo ang kahit anong hingin ko sa inyo. Gusto ko nang magpakasal kay Kuya Zheyu ngayon din. Utang na loob dahil sa pagliligtas ng buhay? Diyos ko, nadulas ang dila ko. Ito ay usapan sa pagitan namin ni Pamilya Meng. Kaya anong pakialam mo dito? 12 taon na ang nakakalipas nang biglang tumaas ang presyo ng dugo ng aking ama. Si Yao Mengwan ang tumawag sa 911, kaya ang ama ko ay nakipagkasundo ng kasal sa pamilya Yao. 12 taon na ang nakalipas. Tawag sa 911? Ang ibig niyo po bang sabihin ay noong bisperas ng Pasko 12 taon na ang nakararaan, ang pagliligtas ng buhay na nangyari sa Furong Street? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Siya, Zicheng! Dati, nabanggit ko na sa iyo ang tungkol sa bagay na ito, pero ang ilabas ito sa harap ng iba ngayon, ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Dahil ako ang taong nagligtas sa inyo noon. Tumigil ka sa paggawa ng kwento. Sigurado ka ba na ang batang babaeng nagligtas sa inyo noon ay ang Yao Mengwan na ito? Noong oras na yon, hilong-hilo ang paningin ko, kaya hindi ko siya nakita ng malinaw. Pero natatandaan ko ang sinabi ng batang iyon na anak siya ng pamilya Yao. Totoong anak ako ng pamilya Yao noong mga panahong iyon. Ngunit pagkaraan ng 1 taon, nahuli ni na Yao Jing'an at ng kanyang ina ang ama ko na may kinalaman sa ibang babae. Kaya naman sumama ako sa aking ina para lumayo sa pamilya Yao. Noong taon na iyon, 15 taong gulang na si Yao Mengwan. Siya, Zicheng! Tumigil ka sa pagsisinungaling? Uncle Meng, huwag po kayong maniniwala sa kanya. Noong hinahanap kita, binigyan kita ng isang bracelet bilang alaala o simbolo. Pero ang sabi mo noon, ay aksidente mo itong naiwala. Opo, naiwala ko po talaga iyon. Ang bracelet na ibinigay niyo po sa akin ay lagi kong dala sa lahat ng mga taong ito. Ingat na ingat at maingat na iningatan at kailanman ay hindi nawala. Tama. Ito nga ang hinahanap ko. Tadhana nga naman, ito ang nagpapatunay na nakatadhana kang maging mabuting asawa sa pamilya Meng ko. Mabuti, napakahusay. Kaya sa loob ng maraming taon, palagi mo kaming pinaglalaruan sa pamilya Meng. At niloloko kami?
Wala po akong kinalaman doon. Bata pa po ako noong panahong iyon at wala po akong alam sa nangyayari. Ang nanay ko po, siya po ang nagutos sa akin na gawin ito. Sabihin na nating bata ka pa noon at maaari pang palampasin ang kamangmangan mo, pero ngayong nasa wastong edad ka na, hindi mo pa rin ba alam ang tama at mali? Sa loob ng maraming taon, ang dami mong nakuha mula sa amin sa pamilya Meng, sinamantala mo ang lahat. Nagsisisi ako na tiniis kita ng ganoon katagal. Uncle Meng, itinuring niyo ako sa pamilya Meng na parang tunay na anak. Marami tayong pinagsamahan. Naging mabuti kayo sa akin. Pakiusap, huwag niyo po akong paalisin, Uncle Meng. Laulio, Uncle Meng, Uncle Meng. Kuya Yancy, Kuya Xingye, bata pa lang ako ay itinuring na ninyo akong kapatid. Ganito na lang ba kadaling kalimutan ng lahat? Para saan pa? Ang mga araw na pinagsamahan natin, wala lang ba iyon? Malas ko lang talaga. Simula ngayong araw, ang pamilya Meng at pamilya Yao ay puputulin na ang lahat ng ugnayan at titiyakin nating wala nang kukuha sa pamilya Yao sa buong lungsod ng Jiangbei. Kuya Zeyu, patawarin mo na ako kahit na yung minsan lang, Kuya Zeyu. Kinuha mo lang ang posisyon na nararapat para kay Ziching. Ngayon, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Mula ngayon, hindi na muling makakaapak ang pamilya Yao sa lungsod ng Jiangbei. Layas. Huwag, ayoko po. Hay naku, ganito pala ang nangyayari dito. Si Meng Zeyu ay mayroon ng anak, habang si Meng Yanqi naman ay may asawa na. Samantalang ako ay walang-wala. Mag-isa pa rin ako. Bakit? Hindi ka ba sangayon? Kung hindi ka sangayon, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong anak? Sus, kahit na anak mo si Xiaobao, pamangkin ko pa rin siya. Saka kapag nagkaroon ako ng anak, siguradong mas magiging cute iyon kaysa sa anak nyo. Pangatlong batang amo may naghahanap sa iyo. Naghahanap sa akin? Daddy. Ikaw, anong itinawag mo sa akin? Kaninong anak ka ba? Ikaw nasaan ang mama mo? Meng Xingye, matagal na tayong hindi nagkita. Su Jinyue? Ang Su Jinyue na ito ay ang dating manager ni Lao San. Pero bigla siyang umalis sa trabaho 6 na taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin, ang babae noong gabing iyon ay ikaw? Umalis ka nang walang paalam noon? Dahil ba sa bagay na ito? Su Xingchen, halika rito. Hindi mo pa sinasabi sa akin kaninong bata ito? Laulio, nakikita mo ba iyon? Ang batang babaeng iyon, hindi ba kamukhang kamukha siya ng makulit na si Lao San noong bata pa siya? Magkahawig po, sobrang magkahawig po talaga. Meng Zeyu, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nilang dalawa? Gusto naming malaman ang buong kwento. Kung gusto ninyong malaman ang kwento nila, ibang script na po ang kailangan dyan.